Kahit bumabangon pa mula sa kalamidad, hindi pinalampas na manasalanta ng bagyong Yolanda sa Leyte ang pagsalubong sa bagong taon. Kahit hirap sa buhay, itinawid nila ang pagpapalit ng taon kasalo ang kani-kanilang kaanak. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Itong araw na ito, isang taon ang nakakaraan. Sinalubong ng mga taga-Leyte ang bagong taon sa kanilang mga tahanan kasama ang kani-kanilang pamilya. Pero ngayong taon, ito sila. Hinaharap ang tila isang ordinaryong araw lang. Walang tahanan at ang ilan, wala ng pamilyang uuwian. Sina Joel Palyares at Jenilyn Petilla. Unang New Year sana nila bilang mag-asawa matapos ang 8 taong pagsasama. Pero ang takdang araw sana ng kanilang kasal noong November 16, naudlot dahil sa bagyong Yolanda. Ang kanilang bahay sa Palo, Leyte, nabura matapos iwas-iwas ang malakas sa hangin ni Yolanda. Maging ang katedral ng Palo na pagdarausan sana ng kanilang kasal, halos wala ring natira. Ipinagpapasalamat nila na lahat sila, ang 3 anak at ang ika-4 na ipinagbubuntis niya ay nakaligtas sa trahedya. Pero sa mga araw na tulad nito, di maiwasang maisip nila ang mga naiwang kaanak sa Leyte na hanggang ngayon hirap na makabangon. Katulad nga yung Pasko na dito kami tapos may kapatid kami doon. Siyempre parang sabi ko, kami may makakain, sila wala. Anong plano po nila ngayong New Year? Sabi po nila, parang hindi naman po sila, gusto nila din mag-celebrate, pero yung iba ayaw din naman po magpakasaya, kaya matutulong na lang daw. Bakit daw po? Medyo namimiss din po nila siguro yung lugar nila doon sa Palo, plus yung mga nasawi po nilang mga kaanak. Gayunman, simpleng salo-salo ang ihahanda nila na galing din sa kabutihang loob ng mga patuloy na nagbibigay ng tulong sa kanila. Ang handa pang medianoche, fruit salad at macaroni. Ang DSWD maghahanda rin ng pansit para may mapagsaluhan at meron din mga food packs na ipinapadala ang ilang pribadong organisasyon at individual. Si Jennifer Tanyahura namili naman ng mga sahog pang spaghetti na lulutuin, hindi para sa kanya, kundi para sa mga kasama niyang sasalubong sa bagong taon sa Tent City. Namili rin siya ng mga bilog na prutas tulad ng naagawian daw nila sa kanilang tahanan sa Tacloban. Yun nga lang, hindi na niya kapiling ang pamilya sa pagkakataong ito. Namatay ang mga magulang at 2 kapatid ni Jennifer sa bagyo at tanging siya lang ang nakaligtas. Yun nga lang ang pinagkaiba ngayon kasi yun nga, mag-isa na lang ako kaya binabaling ko na lang yung yung attention ko sa mga bata. Yun, naging masaya rin naman ako kasi nakakapagpasaya din ako sa mga bata. Pasko at New Year, first time ko na walang kasama. Ito na lang ng mga bata. Sa January 5, sisimulan na ang Balik Probinsya program para sa mga nasa Tent City. Karamihan sa kanila handang harapin ang hamon ng muling pagbangon ng kanilang buhay. Bit-bit ang bagong pag-asa. Maghanap ako para mabuhay yung mga pamilya ko, lalo na kung may tricycle driver o kaya mag-butcher dito sa amin. Sana pag umuwi kami, kung mayroong tumurong sa amin na para banana buhay, yun na lang. Pero si Jennifer mag-isang haharapin ang bukas at sa ngayon, tanga niya ang mga biniling stuffed toys para kahit papaano'y maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Kasi wala na akong pamilya na uwian dun. Gisa na lang, ito na lang manatili sa Manila, tapos maghanap ng magandang mapapasukan na trabaho. At hiling ko rin naman kasi ngayon na makapagpatuloy ng pag-aaral. Hindi birong unos ang pinagdaanan at patuloy na pinagdaraanan na marami nating kababayan bunsod ng malalaking trahedya ng 2013. Habang tayo nagsasaya, kapilang ang ating mga mahal sa buhay, hiling nila'y isama sila sa ating panalangin at patuloy tayong makiisa sa kanilang pagbangon. Ivan Mayrina, GMA News. Dumadaing na ang mga biktima ng bagyong Yolanda na lumika sa Metro Manila at ngayon gusto nang makauwi muli sa Visayas. Inaayos na raw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang budget para sa pag-uwi ng mga nasalanta. Pero problema naman ang dami ng dadalhin nilang gamit. Narito ang aking report. Ilang araw matapos manalasa ang bagyong Yolanda sa Kabisayaan, nagkukumuhog ang maraming nakaligtas na residente na makasakay ng mga C-130 paalis sa mga nasalantang lugar. Halos lahat, tanging suot na damit lang ang natirang gamit. Mahigit 1 buwan matapos ang trahedya, gusto na raw bumalik ng mga evacuee sa kanilang mga probinsya. Kabilang dito, ang daan-daang pamilyang pansamantalang naninirahan sa Jose Fabella Center sa Mandaluyong. Wala kaming kakilala dito. So doon talaga namin nakasanayan sa probinsya.
Doon kami kahit paano, doon na lang kami maghanap buhay, mag-uumpisa ulit. Problema naman ngayon ang pamasahe pa uwi. Limitado na kasi ang lipad ng mga C-130 pabalik sa mga nasalantang lugar. Isa pa sa hindi nila inaasahan, ang mga gamit na nakolekta mula sa mga nagbigay sa kanila ng tulong. Mga kaldero, basta yung gamit sa bahay, may electric pan kami, banig, ganun, tapos mga pinggan, tapos yung mga school supply ng mga bata, may mga bag, ayun po. So kompleto na, bahay na lang ang wala. Bahay na lang po ang ano namin. Ikaw, mga ilang box na yung naipon mong gamit dito? Siguro mga maabot na rin sa 3 kahon, tapos mga bagbag. Marami na talaga. Opo. Nakasapat na rin po para sa gamit namin sa sarili. Ayon sa DSWD, inaayos na nila ang budget para mapauwi ang mga evacuee na gustong bumalik sa probinsya. Pero aminado silang malaking problema ang dami ng kanilang bipit-biting gamit. Sinasabi nga namin sa kanila yung mahalaga kasi kung isang jeep, baka mas malaki pa yung babayaran sa baggage nila kaysa sa pamasahin nila. Kaya pakiusap ng DSWD sa mga gusto pang tumulong, imbis na damit at gamit, mag-sponsor na lang daw. Sa ganitong paraan, ang mga naapektuhan ng Bagyong Yolanda mas mabilis na makakauwi at makapagsimulang muli.